Mic test. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay, so tutuloy po natin yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Pero bago po lahat, samahan niyo po ako na yumuko at manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po muli kami sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin no, makapakinig ng iyong salita sa araw po na ito. Nihiling po namin na sa tulong po ng Espiritu Santo, naway buksan niyo po at tulungan lahat po ng mga nakikinig upang maunawaan po namin ang pag-aaralan po namin sa araw po na ito. Nihiling po namin na patuloy niyo pong buksan yung aming puso't isipan upang maunawaan namin ang mga talata na aming babasahin sa araw po na ito. At nawa, makatulong po ito para makarating kami sa buhay na walang hanggan. Hindi po namin ito magagawa kung wala pong itulong at gabay. Kaya pakiusap, tulungan niyo po yung bawat isa sa amin. Sa pasimulagan sa pagtatapos na aming pag-aaral po na ito, samahan at gabayan at turuan niyo po kami. Lahat po ng ito ay dinadalain po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So muli, magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Masarap ba yung hapunan? Busog ba? So kadalasan kasi 'di ba pag bago tayong kain, tapos busog, minsan ano nararamdaman? Okay. Naantok 'di ba? Pero wag mo muna kayo matutulog ngayon kasi mag-aaral tayo ng mahalagang salita ng Diyos, okay? Yung itong Bible seminar ay pinag-aaralan po natin dahil lang po sa isang dahilan. Basahin po natin, kahapon po binasa po natin ito, pero patuloy natin babasahin para hindi mawala yung layunin o hindi natin mawala yung layunin na pag-aaral po natin ito. Basahin po natin sa John chapter 12 verse 50, 3-1. Nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Kaya't ang mga bagay na sinasabi ko ay aking sinasabi ayon sa sinabi ng Ama. So yung Diyos na lumika sa lahat ng bagay dito sa mundo, lalo na tayong mga tao, meron siyang inuutos. Ano po sabi niya? Ang utos daw niya ay buhay na walang hanggan. Kaya ito po yung dahilan kung bakit nagkakaroon po tayo ng ganitong klaseng pag-aaral. Kasi meron pong inuutos po yung Diyos, lalo na sa ating mga tao. Napakahalaga po ng pag-aaral po natin, kaya pakiusap, tulungan niyo po yung sarili niyo na wag antokin, okay? Kung maaaring medyo nakakaramdam ng antok, pwede po kayong tumayo sa likod, mag-stretching, tapos kapag okay na, balik po ulit sa upuan, okay? Kasi napakahalaga po ng pag-aaralan po natin, okay? So sabi nga dito, yung Diyos nag-utos siya ng isang utos para sa atin. Sabi niya, utos ko ay buhay na walang hanggan. Kung ganun, paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Maaaring ibang tao iniisip, dahil daw sa paglapit sa Diyos, dahil daw dumudulog sa Diyos, dahil daw nananalangin sa Diyos, namamanata sa Diyos, nakakakilala sa Diyos. E akala nila, feeling nila, makakapasok nila sila sa kaharian ng Diyos. Kagaya ng pinag-aralan natin kahapon, di ba? Sabi sa Biblia sa Mateo chapter 7, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, Panginoon ay mapasok sa kanyang kaharian. Kundi, yung gumagawa lang ng kanyang kalooban. Ito po yung kalooban ng Diyos. Yung magkaroon ng buhay na walang hanggan yung bawat isa sa atin. Kaya nga po inimbitahan po kayo dito, maaaring kinulit kayo, maaaring patuloy kayong ini-invite sa ganitong klaseng mga pagtitipon dahil lang po sa itong dahilan na ito. Para tayo magkaroon ng kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan. Naintindihan po? Okay. So para nga tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, yung Diyos, nagbigay din siya ng paraan para malaman natin kung ano yung buhay na walang hanggan, paano tayo magkakaroon nito. Nakalagay po ito sa Biblia, sa John chapter 17, verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay, dahan-dahan, malakas, 3-1. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Hesukristo na iyong sinugo. So okay, kahapon nakilala natin yung Diyos, ayon po dito sa Biblia na siya yung lumikha ng lahat. Okay, ibig sabihin ng lahat, yung solar system, yung buong universe, yung mundo natin, yung langit, lupa, mga tubig, hayop, halaman, at lalo tayong mga tao. So, kahapon yun yung napag-aralan po natin. Pero ngayon, patuloy po natin kikilalanin yung Diyos. Bakit? Kasi ito lang po yung paraan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi diyan, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Hesukristo na iyong sinugo. So, kaya po natin pinag-aaralan yung Bible Seminar para higit pang makilala yung Diyos ayon sa kanyang salita dito sa Biblia. Maaaring ilan po sa inyo, masasabi na, ako naman ay nakakilala na sa Diyos. Matagal na akong humihingi ng tulong sa Diyos, matagal na niya akong dinidinig yung mga panalangin ko. Pero hindi po yun sapat.
Marami po mga tao na nakakilala sa Diyos pero hindi nila alam kung ano yung nakalagay sa Biblia. Kaya nga, dito po sa pagkakataon na ito, pag-aaralan po ng detalyado yung tungkol sa Bible para makilala natin yung nag-iisang Diyos na tunay at si Jesucristo para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay po? Hindi natin siya kinikilala para gumanda yung buhay natin. Okay po? Hindi po. Hindi natin siya pinag-aaralan, hindi natin siya kinikilala para gumaling tayo sa ating mga sakit. Okay? Kinikilala natin siya para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi ito lang po yung paraan. Okay? So, ngayon, kikilalanin natin yung Diyos na tagapamahala ng panahon. Yung panahon, ibig sabihin yung pasimula ng kasaysayan hanggang sa kauli-uliyang pangyayari dito sa mundong ito. Ito po yung pag-aaralan po natin. Okay? Dito po sa Biblia, makikita din po natin yung dalawang klase ng kasaysayan. Yung kasaysayan, yung nakaraan, at yung propesiya, ito po yung mga bagay na hindi pa na nangyari. Yung kasaysayan, tapos na ito. Okay? Tapos na ito, history na. Pero yung Biblia, binabanggit din niya, yung propesiya, ito may mga bagay na sinabi ng Diyos na mangyayari pa lang dito sa mundong ito. Dito muna tayo sa may bandang itaas, sa history. Ito pong history na ito, pinamamahalaan ng Diyos. Sabi sa Biblia, sa Awit 103, verse 19, babasahin ko po para sa inyo. Itinatag ng Panginoon ang kanyang trono sa mga kalangitan at nagahari sa lahat ang kanyang kaharian. Sabi dito, yung Panginoon daw ay nagahari saan? Saan po? Sa ibang dimensyon? Sa ibang planeta? Sa ibang universe? Saan daw siya namamahala? Sabi dito, lahat. Yung pamamahala po ng Diyos, ay siya po ay nagtatag ng kanyang kaharian o kanyang pamamahala sa lahat ng panahon. Ibig sabihin po, yung pasimula hanggang sa dulu-duluhang na tao sa mundong ito, lahat po yun pinamamahalaan niya. At habang namamahala siya dito sa mundong ito, meron siyang dalawang saligay na sinusunod. Diba? Dito sa Pilipinas, merong iba't ibang mga batas. Tama ba? So ayon dun sa mga batas na yun, kailangan kapag yung mga tao yung mga nagpapatupad ng batas, kapag nailabas na yun, kailangan tayo mga tao susunod. Tama ba? Yun yung batas, okay? So kung sino man yung lumalabag sa batas na yun, merong parusa. Okay, yung Diyos din po ay ganito. Sabi sa Awit 89 verse 14, ito po yung paraan o yung saligan ng Diyos sa pamamahala sa mundong ito. Basahin po natin, Awit 89 verse 14. 3, 2, 1. Ang katwiran at katarungan ang mga saligan ng iyong trono. Ang tapat na pag-ibig at katapatan ay nagpapauna sa iyo. So yung Diyos daw, siya yung namamahala sa lahat. At under sa pamamahala niya, meron siyang dalawang bagay na sinusunod. Ito yung katwiran at yung kanyang pag-ibig. Sabi dito, katwiran at katarungan, tapat na pag-ibig at katapatan. So base po dito sa dalawang bagay po na ito, pinapamahalaan ng Diyos yung ating mundong ito. So paano ba niya pinamahalaan? Dito po sa Biblia, naglagay siya ng mga kwento o mga historical events na makikita natin kung paano pinamamahalaan ng Diyos yung mundong ito. At sa pamamagitan nito, mapapatunayan talaga natin na talagang buhay siya. Kung ano yung nakalagay dito sa Biblia, yun po yung papatunayan po natin ngayon. Okay? So dito po sa Biblia, nagbigay po siya ng mga historical events. So ito po yung mga pag-aaralan po natin tungkol sa Garden of Eden, Noah's Ark and Great Flood, Torre ng Babel, Sodoma at Gomorrah at Exodus. So maaaring narinig nyo na po itong mga bagay na ito, maaaring napapanood po ninyo sa mga pelikula, sa mga superbook, di ba? Pero totoo ba talaga yung mga nakalagay dito? Totoo ba talaga na nangyari ang mga bagay na yan? Papatunayan po ng Biblia. Dahil yung Diyos, nais niyang ipakilala yung kanyang sarili sa atin. Tama ba? Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So sa pamamagitan po ng mga pangyayaring ito, mapapatunayan talaga natin na yung Diyos, buhay siya. At kung ano yung mga nakalagay dito sa Biblia, totoo po talaga nangyari. Okay, unahin natin sa number 1, Garden of Eden. Alam naman natin yung kwento, di ba? Sa Genesis chapter 1 verse 27, dito pinasimulan ng Diyos, nalikain yung pinakaunang tao, si Adan at si Eva. Sabi dito, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. So dito po nagsimula yung kasaysayan ng tao mula sa dalawang tao na ito, si Adan at Eva. At itong mag-asawa na ito, inilagay ng Diyos dun sa halamanan, ang tatawag po doon yung Garden of Eden.
So, itong Garden of Eden na ito, totoo ba talaga? Saan kaya ito matatagpuan at ano kaya nangyari doon? Maring naririnig natin yung kwento, di ba? Pero papatunayan po natin na talagang totoo po yung Garden of Eden. Alam niyo po kung saan matatagpuan yung Garden of Eden? Saan po? Sa ibang dimensyon. Saan po? Nasa Pilipinas kaya yan? Nasa ibang bansa? O nasaan? So, ito yung mga pag-aaralan po natin. Where, who, at saka what. Okay, unahin natin dun sa where. Saan ba talaga matatagpuan yung Garden of Eden? Sa katunayan po, nagbigay yung Diyos ng lokasyon o landmark na mapatatagpuan kung nasan talaga banda yung Garden of Eden. Sabi dito sa Genesis chapter 2 verse 8, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden at inilagay niya roon ang taong nilalang. So okay, nagbigay siya ng isang lugar. Okay, sabi dito, isang halamanan sa silangan ng Eden, doon niya nilagay yung tao na nilikha niya, si Adan at saka si Eva. So itong Garden of Eden na ito, ano po ba yung description niya? Kung paano natin siya makikita? Dito po sa Genesis chapter 2, verse 2, verse 10 to 14, binanggit po mismo ng Diyos kung nasan yung lokasyon ng Garden of Eden. So papaikliin ko po. Sabi diyan, may isang ilog na lumabas mula sa Eden upang diligin ng halamanan. Ang pangalan ng ilog na yon, sabi dito, yung Pishon, Gihon, Tigris, tsaka Euphrates. So sa pamamagitan daw po ng 4 na ilog na ito, matatagpuan natin yung Garden of Eden. Ito po mga ilog na ito, alam niyo po kung saan makikita? Yung Pishon, yung Gihon, yung Tigris, tsaka Euphrates. Hindi po ito yung ilog na nasa likod, ha? Totoong ilog po ito. Nakalagay po sa Biblia. At hanggang ngayon, makikita po natin na dumadaloy pa rin itong 2 ilog na ito. Yung Tigris at Euphrates, matatagpuan natin po yan sa may bandang Iraq. Hanggang ngayon po, dumadaloy pa rin po yan doon. Okay. Sabi dyan, sabi sa Biblia, di ba? Merong 4 na ilog. Dumadaloy doon dumadaloy yun sa Tigris, Euphrates, Pishon at Gihon. Pero ngayon, sa modern time, sa panahon po natin ngayon, 2 na lang yung ilog na dumadaloy. Pero nasa na nga ba yung 2? Dito natin nahanapin, okay? Ito po yung itsura ng Tigris. Kung pupunta po kayo sa may bandang Iraq, makikita po ninyo itong 2 ilog na ito. Ito naman yung Euphrates. Pero kulang pa rin, di ba? Sabi ng Biblia, 4 daw. Pero 2 pa lang yung natatagpuan natin. Nasa na kaya? Yung 2 ilog po na ito. Dahil po sa pag-iingat po ng Diyos, dahil po sa kanyang kapangyarihan para mapatunayan na talagang buhay siya at totoo talaga yung Biblia, gumamit yung Diyos na mga tao na magsasaliksik ng 2 ilog na nawawala. So gamit po yung advanced technology ng iba't ibang mga bansa, gumamit po sila ng Landsat, o ibig sabihin, land satellite. So sa pamamagitan po ng land satellite na yun, sinuri nila yung paligid ng bansang Iraq, bansang Turkey, doon po sa Middle East. Kasi ng unang panahon, di ba, uso yung mga terorista na nagtatago sa ilalim ng lupa. So, ang purpose nila ay hanapin yung mga terorista. Pero alam niyo po, nakita po nila iba't ibang mga bakas na mga sinaunang ilog nung unang panahon na yun. Kaya naunawaan nila, hindi lang pala disyerto itong Middle East. Hindi lang puro batuhan. Hindi lang puro ilang. Nakita nila na mayroong iba't ibang mga sinaunang ilog na dumadaloy noon. Kaya nga sa pamamagitan nito, nagsaliksik yung ibang mga scholar ng Biblia para mapatunayan talaga kung nasan po yung Garden of Eden. Panoorin po natin ito. Ito po isang documentary na nagpapakita na kung nasan talaga yung natitirang 2 ilog, yung Pishon at Gihon. Panoorin po natin. Middle East o gitnang silangan. Sa loob ng maraming siglo, nanatiling paksa ng debate ng mga archaeologists, theologians at mga dalubhasa ang tunay na kinaroroonan at kung totoo ba talaga ang sinasabi ng Biblia na Garden of Eden. Ayon sa sinasabi ng Biblia sa aklat ng Genesis, may isang lugar o paraiso kung saan nilagay ng Diyos ang unang mga tao, sina Adan at Eva.
Subalit totoo nga ba ang paraisong ito ng Garden of Eden na inakala ng mga tao na isang alamat o mitolohiya lamang? Kung titignan natin ang Garden of Eden, masasabi natin na talagang may pisikal na paglalarawan kung saan ba talaga ang lokasyon nito. Eksaktong sinasabi ng Biblia na may 4 na ilog sa Garden of Eden at sa katunayan, pwede natin itong saliksikin at puntahan. Ang dalawa sa mga ilog na ito, ang Tigris at Euphrates, ay dumadaloy magpahanggang ngayon sa Iraq. Ang dalawa pang mga ilog na sinasabi sa Biblia ay hindi masyadong malinaw sapagkat wala na ito doon. Noong 1981, may mga pagsasaliksik na napatunayan sa tinatawag na Karun River mula sa Iran na dumadaloy at kumukonekta sa ilog Euphrates. At noong 2010, na-verify gamit ang satellite imagery ang isang tuyong ilog na nasa ilalim ng desyerto at tinatawag itong Wadi Batan at kumukonekta din sa Euphrates. Subalit ang mga ito ba ang siyang binabanggit ng Biblia na Pishon at Gihon? Ang dalawang nawawalang ilog na nakasaad sa aklat ng Genesis. Sinasabi na may isang ilog na lumalabas mula sa Eden at mula rooy nahati at naging 4 na ilog. Kung pupunta tayo sa Iraq, napakalinaw, naroon pa rin ang dalawa, ang Tigris at Euphrates. Gamit ang makabagong teknolohiya, natuklasan na ang Pishon at Gihon na siyang tinatawag ngayon na Karun at Wadi Baton, kaya walang duda na ang Garden of Eden ay nasa bandang Iraq. Okay, di ba? Nakita natin na napatunayan talaga yung Biblia ay totoo. Ginamit po ito ng Diyos para ipakita sa atin na talagang totoo yung nakalagay sa Biblia. Tama po yung nakalagay po sa Biblia. Okay, next. Ano naman nangyari dun sa Garden of Eden? Kagaya na alam natin, yung unang tao na si Adan, inilagay doon ng Diyos. Okay? So, ano naman nangyari sa kanilang mag-asawa dun sa Garden of Eden? Ito po yung pinakaunang utos ng Diyos dun sa mag-asawa. Basahin po natin sa Genesis chapter 2, verse 16 hanggang 17. 3, 2, 1. Ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. So alam natin, di ba? Ito yung unang utos ng Diyos dun sa mag-asawa. Pwede niyong kainin lahat ng bunga na makikita niyo maliban lang sa isa. Yung utos po na yon, mahirap o madali? Okay po, halimbawa, pumunta kayo sa isang grocery store. Okay? Sabi sa inyo ng manager, pwede niyong kunin lahat, pwede niyong kunin yung kung anong gusto niyo, pero maliban lang sa isa. Madali o mahirap? Di ba, jackpot yun? Kasi pwede mong kainin lahat pero lang maliban sa isa. Pwede lang kainin lahat ng mga prutas, lahat ng gulay, lahat ng mga bagay na nandoon pero maliban lang sa isa. Ano po yung pinagbawal na po ng Diyos? Sabi dito, malaya ka makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain. So ito yung utos po ng Diyos. Sabi niya, huwag niyong kakainin maliban lang itong puno na ito. Pero alam nga natin na yung mag-asawa, kinain nga nila dahil sa panunukso ni Satanas. Pero tignan po natin dun sa may bandang ibaba. Anong sabi ng Diyos? Kapag kinain nyo yan, ano mangyari sa kanila? Tiyak na mamamatay ka. Ito po yung kadalasan na hindi na papansin natin mga tao na nakakaalam ng kwento po na ito. Alam lang natin, yes, kinain ni Adan at Eva yung pinagbabawal na bunga. Pero alam natin yung kwento, di ba? Hindi naman sila namatay. Ibig sabihin ba nung sisinungaling yung Diyos? Sabi sa Biblia, tiyak na mamamatay ka kapag kinain mo yan. Pero alam nga natin, dahil nga sa panunukso ni Satanas, sabi niya, huwag kayong maniwala dyan, hindi kayo mamamatay. Pwede nyo yan kainin. Sa harapan po ng Diyos, kailangan po maunawaan po natin. Kagaya nga na pinag-aralan natin kahapon, di ba? Sa mata ng Diyos, si Adan at saka si Eva, hindi lang po pisikal na katawan. Meron din pong kaluluwa na nasa loob nila. So si Adan at saka si Eva, nung sila ay nilikha, buhay yung kanilang kaluluwa.
Tama po ba? Pero nung kinain po nila, yung ipinagbabawal na bunga, hindi namatay yung kanilang katawan, pero namatay yung kanilang espiritu. Sabi sa Ezekiel chapter 18 verse 4. Basahin po natin dyan. Ang kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. Sa harapan po ng Diyos, buhay yung katawan ni Adan at Eva. Pero sa harapan din ng Diyos, yung espiritu, yung kaluluwa ni Adan at saka ni Eva ay naging patay. Kailangan po natin maunawaan ito. Mamaya pag-aaralan po natin kung ano yung naging resulta nung paglabag nila dun sa pinakaunang utos ng Diyos. O yun nga, dahil nga kinain nila, yung pinagbabawal na bunga, pinalayas ngayon sila ng Diyos. Sabi dito sa Genesis chapter 3 verse 23, kaya't pinalayas siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bungkalin ang lupaing pinagkunan sa kanya. So gaya na napag-aral natin kahapon, di ba? Yung Diyos, siya ay buhay. Nabubuhay siya ng walang hanggan. Ang dapat lumalapit sa kanya ng mga kaluluwa ay dapat buhay din. Pero dahil nga si Adan at saka si Eva, namatay yung kanilang espiritu, namatay yung kanilang kaluluwa, nahiwalay sila sa Diyos. Kaya nga, pinalaya sila. Hindi na sila pwedeng makapag-stay kasama ng buhay na Diyos. Kaya ano yung naging resulta? Namatay yung kanilang espiritu, pinalaya sila. Dahil po dito, sa kwento po na ito, mauunawaan natin kung bakit tayo nagkakasala. Sabi sa Roma chapter 5 verse 12, basahin po natin ang sabay-sabay, 3-1. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Dahil po dun sa paglabag ng mag-asawa na yun, sabi daw dyan, yung kasalanan daw ay nakapasok sa sanlibutan. Kaya nga nakarating sa atin na meron tayong kamatayan. Sabi dyan, sa bandang ibaba, ang lahat ay nagkasala. Kaya nga po, lahat ng mga tao na nanggaling pagkatapos nila Adan at Eva, na kumain ng bunga na yun, patuloy sila nag-reproduce, di ba? Lahat po ng mga tao na yun, hanggang sa nakarating sa atin, sa harapan po ng Diyos, patay yung ating espiritu. Sabi dyan, kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, sino yung pinakaunang tao na yun? Si Adan. Dahil po sa kasalanan po nila, yung kasalanan po nakapasok sa atin. Okay? Dahil nga doon, pinalaya sila, namuhay sila ng hiwalay po sa Diyos. Hanggang sa nakarating po sa atin. Ngayon, pag-isipan natin, bakit wala na ngayon yung Garden of Eden? Bakit sa panahon natin ngayon, hindi na natin siya makita? Sabi sa Biblia, sa Ezekiel chapter 31 verse 18. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3-1. Ibababa ka na kasama ng mga punong kahoy sa Eden sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. So ito po yung ebidensya kung bakit wala na ngayon yung Garden of Eden. Anong sabi ng Diyos? Lumayas na kayo dito, tapos ginawa niyo dun sa Eden, ibinaon niya sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Kaya nga hindi na natin ito makikita ngayon. Pero pong napakalaking ebidensya na magpapatunay na talagang nangyari po talaga yung salita po na ito, na ibinaon ng Diyos yung Garden of Eden sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Imaginin po natin, yung mga hayop, yung mga halaman, yung mga lupa na magaganda, yung mga magagandang tanim. Lahat pong yun ay ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng lupa para pong ganito. So dahil nga inutos ng Diyos sa mag-asawa na lumayas na dun sa Garden of Eden, tapos ibinaba niya yung lahat ng kasaganaan ng Garden of Eden sa pinakamalalim na bahagi ng lupa, lahat po ng mga bagay na yan, dahil po sa pressure, dahil po sa init, natunaw po yan, naging oil, naging krudo. Kaya nga kung mapapansin po natin, dun sa Middle East, napakarami pong oil refinery. 70 to 75% o 80% ng crudo na ginagamit natin dito sa Pilipinas, sa buong mundo, nanggagaling po dyan sa Middle East. Bakit? Dahil napakarami mga halaman, napakaraming hayop, napakaraming kasaganaan yung ibinaon dyan sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Kaya kung pupunta po kayo dun, makikita po ninyong iba't ibang oil refinery, iba't ibang kumpanya na humuhukay ng oil dyan sa bandang Middle East, dyan sa may bandang Iraq. Ito po yung napakalang ebidensya para sa atin. Ngayon na nga lang, di ba, na i-experience natin
na tumataas yung krudo. Bakit? Unti-unti nang nauubos yung krudo doon. Kaya nga nagmamahal. Ito po yung napakalang ebidensya na magpapatunay na totoo talaga yung sinabi ng Diyos dito sa Biblia. Ngayon, bakit hanggang ngayon, mayroon pa rin mga langis? Libong taon na po yung nakakalipas sa kasaysayan ng tao, bakit hindi pa rin nauubos yung mga langis na yan? Kung pagmamasan po natin dun sa Middle East, may iba't ibang mga fossilized na nakuha dun sa lugar po na hindi lang mga krudo yung nakukuha po nila. Alam niyo po yung totobe? Sino na po nakakita ng totobe? Sino yung nakatry na manghuli ng totobe? Gano'n siya kalaki? Gaganyan lang, di ba? Pero dun po sa Middle East, nakita po nila na 2 feet yung haba ng pakpak pa lang. Kaya niyo po kaya hulihin yan? Di ba yung, alam niyo yung tutubing karayom? Di ba sobrang liit lang nun? Tapos yung isa, tutubing kalabaw. Yung medyo malaki-laki. Ito paano pa kaya to? Sobrang laki po ng mga hayop. Hindi po yan kagaya ng hayop na nakikita po natin ngayon. Hindi lang po yun. Yung mga malalaki pong whale, malalaking mga isda na nahuhukay po dun sa may bandang Iraq. Napakarami po nila. Kaya nga, totoo po yung mga dinosaur. Totoo po yung mga malalaking dambuhala na yan na nag-exist noon. Kaya yan nahuhukay dahil nga totoo po yun na nakalagay sa Biblia. Kaya hanggang ngayon po, nakukuha natin yung iba't ibang mga klase ng langis dun sa Middle East. Hindi lang po mga hayop, hindi lang po mga dinosaur, pati rin po mga puno, pati na rin mga tao. Kita po ninyo? Paapa lang yan. Nakita po yan sa may bandang Africa. Ito naman po, footprint dun sa Texas, sa USA, tapos yung isa naman sa Canada. Bakit malalaki yung tao, yung hayop, yung halaman noong unang panahon? Bakit nakikita nila itong mga bagay po na ito? Meron po yung pinanggalingan. Sinabi rin po sa Biblia. Sabi sa Genesis chapter 1 verse 7, kung titignan po natin yung mundo natin ngayon, makikita natin na maliliit na lang yung mga hayop, maliliit na lang yung mga puno, maliliit na lang tayong mga tao. Pero noong unang panahon po, hindi ito kagaya ng mundo natin. Sabi sa Genesis chapter 1 verse 7, ito po yung sinaunang mundo noon. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1. Ginawa ng Diyos ang kalawakan at ibinukod ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan mula sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at ito ay nangyari. Sabi daw, noong unang panahon daw, yung mundo natin, meron tubig sa itaas at meron tubig din sa ilalim. Maunawaan natin na meron tubig talaga sa ilalim. Ito yung dagat, yung sapa, yung ilog. Pero sabi diyan, may tubig din sa itaas. Ano pong ibig sabihin nito? Sa pag-aaral po ng mga scientists, noong unang panahon po, iisa lang po yung klima. Wala pong fall, wala pong winter, walang purong tag-ulan, walang tag-init. Isa lang po yung klima noon. Para pong ganyan, water bubble. So sa pamamagitan po ng water bubble na ito po yung dumedepensa sa iba't ibang mga harmful rays na nanggagaling sa outer space, kaya hindi po ito nakakapasok, hindi po nagiging masama sa mga tao noong unang panahon. Ito po yung proteksyon na ginawa ng Diyos para sa mga tao. Kaya nga, napakaganda po ng circulation po ng panahon po noon. Hindi mainit, hindi malamig. Saktong-sakto lang. Pansin po ninyo, di ba? Yung mga mamamayan o mga Pilipino na palaging nasa sakahan. Pansin po ninyo yung balat nila. Pansin po ninyo yung itsura nila. Kapag masyado po silang natututukan ng araw, mabilis po silang tumatanda. Tama po ba? So dahil po dun, dahil nga wala na yung water layer na ito sa panahon natin, unti-unti na tayo nagliitan. Pati yung mga hayop, pati yung mga halaman. So, yung halaman na ng Eden, napatunayan natin na ito ay totoo. Matatagpuan natin ito sa Middle East at yung ebidensya na hanggang ngayon ay meron pa rin yung krudo dahil ibinawin ito ng Diyos sa ilalim ng lupa at ebidensya na nagpapatunay nito. Okay, pagkatapos po ng kwento na ito, si Adan at saka si Eva ay nagpatuloy sa kanilang pamumuhay. Pero pansinin po natin itong talata po nito. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1. Nabuhay si Adan ng 130 taon at nagkanaak ng isang lalaki na kanyang wangis ayon sa kanyang larawan at tinawag na ang kanyang pangalan na Seth. So balikan natin yung pagkakalikha kay Adan at Eva. Sabi sa Biblia,
Yung Diyos, si Adan at saka si Eva, ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa kanyang espiritu na buhay. Okay? Pero si Adan at saka si Eva, pagkatapos nilang magkasala, yung mga tao, yung mga anak nila na nanggaling sa kanila o ipinanganak galing sa kanila, anong sabi? Nanggaling sa kanilang sariling larawan. Ano po yung sariling larawan ni Adan? Yung makasalanan. Tandaan po natin na may kinalaman po ito sa atin. Kaya nga hanggang ngayon, patuloy po lahat po na nanggaling na tao sa dalawang tao na yan, sa harapan po ng Diyos, patay po yung espiritu. Okay? Naintindihan po? Okay, balikan po natin yung kasunod na kwento na ito. Dito naman tayo sa Noah's Ark and Great Flood. Alam niyo po yung kwento na ito? Evangelist, napanood ko na yun sa Superbook. Madalas po natin ito napapanood, di ba? Hindi na ito bago sa atin. Pero pag-aaralan po natin, anong kinalaman nito sa atin. Okay? So, pagkatapos nga po na dumami yung tao, dumami yung anak ni Eva at Adan, nakita po ito ng Diyos. Basahin po natin sa Genesis chapter 6, verse 5 to 6. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Ay palagi na lamang masama. Nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at talumbay ang kanyang puso. So dahil nga sa pagdami ng tao na makasalanan, napatay yung espiritu, sabi dito, nakita daw ng Diyos yung mundo natin na napakasama na ng tao sa lupa. Hindi lang po ito masama, hindi lang po yung katamtamang kasamaan lang. Sabi dyan, napakasama. Sukdulan po yung kasamaan noong unang panahon. Bakit? Kasi nga patay yung espiritu na mga tao noong unang panahon. Kahit na po sa panahon po natin. Sabi dyan, bawat daw haka ng pag-iisip nila ay palagi na lang masama. Dahil dun, nalungkot po yung Diyos. Nilikha niya yung mga tao para sa kanyang kalooban. Pero dahil nga sa kasalanan, nasisira yung kalooban ng Diyos. Kaya nga nalulungkot po yung Diyos kapag nakakita po siya ng mga karahasan, ng mga kasamaan. Sabi dyan sa bandang ibaba, nalumbay ang kanyang puso. So dahil nga dyan, sa pagdami ng tao, dumami rin po yung karahasan noong unang panahon. Pero habang nabubuhay yung mga tao sa kasamaan, nakakita yung Diyos ng isang tao na walang kasalanan o matuwid. Sabi dito sa Genesis chapter 6 verse 9, ito na po yung pagpapakilala kay Noe noong unang panahon. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan nung kapanahunan niya. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. Paano nangyari yun? Si Noe po, galing din kay Adan at Eva. Pero bakit sa harapan ng Diyos matuwid siya? Wala siyang kasalanan. Ano nangyari? Bakit sa harapan ng Diyos, itong lalaki na si Noe ay matuwid? Sabi niya kanina, di ba? Nakikita niya yung mga tao na napakasama. Sukdulan yung kanilang kasamaan. Pero bakit sa kalagitnaan ng mga tao na ito, meron siya natagpuan na isang tao na matuwid? Ano pong kayang sikreto ni Noe? So mamaya pag-aaralan po natin. Okay? So sabi nga dito, si Noe daw isang lalaki matuwid. Kaya nga, ginamit siya ng Diyos para tulungan na maipakita sa mga tao yung kanyang pag-ibig. Sabi kanina, di ba? Meron dalawang katangian yung Diyos. Yung katwiran at saka pag-ibig. So yung pong dalawang katwiran na yun, hindi pwedeng yung dalawang katangian na yun hindi pwedeng maalis sa Diyos kasi nga katangian po niya yun. Okay, para nga maipakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig, nakita niya si Noe na matuwid. Ano naman yung katwiran ng Diyos? Nakita niya na sobrang sama na ng mga tao, kaya nga, nagpasya siya ng ganito. Nakakatakot po ito. Basahin po natin Genesis chapter 6 verse 13. 3 to 1. Ngayon, sila ay aking ililipuling kasama ng lupa. Dahil nga nakita ng Diyos sa napakasama na ng mga tao, inutusan niya si Noe na matuwid na. Ano dyan? Anong sabi niya? Ito po sa may bandang ibaba. Sila ay aking lilipulin kasama ng lupa. Ano pong ibig sabihin ng lilipulin? Uubusin. Dahil po sa kasamaan, nagalit po yung Diyos, nalungkot po yung Diyos, nagpasya siya. Na i-reset na lang lahat. Total, sobrang sama na ng mga tao. Total, yung mga tao hindi na tumatawag sa Diyos. Nakalimutan na nila yung Diyos. Anong sabi ng Diyos? Ipinasya ko na. Nawakasan yung mga tao.
Lilipulin ko na lang sila. Pero nga dahil kay Noe, nakakita siya ng isang taong matuwid. At dahil nga dun sa kay Noe na yun, inutusan siya ng Diyos na gumawa ng isang daong. Papaigsiin ko na lang po. Ito po yung sukat na ibinigay ng Diyos kay Noe para buuin yung isang daong na malaki. Ganito po yung itsura niya. Yung daong po, kung nakapunta na po kayo sa isang football field, ganito po siya laki. Napakalaki po nun. Lampas pa yan sa football field, 45 feet. Sobrang laki po. Bakit? Bakit inuutos ng Diyos kay Noe na gumawa ng daong? Para saan po ba ginagamit yung daong? Para saan ginagamit yung barko? Sa lupa? Sa himpapawid? Saan po? Sa tubig, di ba? So, bakit? Sabi dito sa Genesis chapter 6 verse 17, ito yung ipinasya ng Diyos na parusa para sa mga tao na lilipulin niya. Basahin natin ng sabay-sabay, 3-2-1. Ako'y magpapadagsa ng baha ng tubig sa ibabaw ng lupa upang lipulin ang lahat ng laman na may hininga ng buhay sa ilalim ng langit. Ang lahat ng nasa lupa ay mamamatay. Bakit daw? Dahil sa kasamaan. So ito po yung tinakda ng Diyos noong unang panahon, di ba? Kaya nga alam natin yung kwento. Nalipol yung mga tao noong unang panahon, naligtas lang yung 80 tao. Nakita ng Diyos, si Noe at saka yung kanyang pamilya na sila'y matuwid. Kaya nga, ipinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa kanila. Inutusan ng Diyos si Noe at saka yung pamilya na gumawa ng isang daong. Pero sobrang laki pa rin ng daong na yun para sa kanilang 80 tao lang. Sino pa po yung mga pinapasok ng Diyos dun sa daong na yun? Sino pa yung gusto ng Diyos na makapasok dun sa daong na yun? So alam natin yung kwento, pati yung mga hayop, bawat pares, pinapasok niya. Kung tutusin, yung daong maluwag pa nung time na yun. 8 na tao lang, tapos yung bawat pares ng hayop, pinapasok niya dun sa daong. Para saan yung malaking space na ginawa ni Noe dun sa daong na yun? Para saan? Para din sa mga tao, hindi lang po para sa kanila. Kasi nga nais ng Diyos na ipakita yung kanyang pag-ibig. Pero alam natin yung kwento, dahil nga sa kasamaan nila, hindi sila pumasok. Panoorin po natin ito. Ito po isang bahagi ng pelikula na nagpapakita kung paano nangyari yung Noah's flood. So alam natin yung kwento, nalipol silang lahat. Sabi sa Genesis chapter 7 verse 23, sabi dito, namatay ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa. Ang tao, hayop, ang mga gumagapang at ang mga ibon sa himpapawid. Sila'y nalipol sa lupa, tanging si Noe at ang mga kasama niya sa daong ang nalabi. So yung 8 na tao lang, yung pamilya ni Noe na ligtas. So ito yung pagpapakita na tinupad talaga ng Diyos kung ano yung sinabi niya dito sa Biblia. Sabi niya, di ba? Nakita ko yung mga tao na sobrang sama, napakasama, puro na lang kasamaan yung iniisip nila at ginagawa nila, wawakasan ko na, lilipulin ko sila sa pamamagitan ng tubig. Tinutuo po ng Diyos yung kanyang sinabi, di ba? Kaya nga, si Noe, habang po siya ginagawa po niya yung daong, ipinapangaral niya dun sa mga tao. Pumasok kayo dun sa daong na ginagawa ko. Merong pag dilubyo na mangyari, babaha ng 40 days and 40 nights. Pero itong mga tao na ito, hindi naniwala kay Noe. Pinagtatawanan lang sila. Sabi sa 2 Pedro chapter 2 verse 5, basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1. Bagaman iniligtas si Noe na tagapangaral ng katwiran, kasama ng 7 iba pa, noong ang daigdig ng masasamang tao ay dinala ng baha. Inabot po ng maraming taon bago natapos ni Noe yung barko, yung daong. Sobrang laki po nun. Pero habang ginagawa niya yung daong, nangangaral siya dun sa mga tao. Pero baha na dadating, lilipulin tayo mga tao. Kaya nga pumasok kayo dun sa daong na ginagawa namin.
Pero yung mga tao, alam natin, hindi po sila pumasok. Kaya nga, nalipol silang lahat. Saan ang galing yung napakaraming tubig na bumagsak sa lupa at lumipol sa lahat ng tao? So balikan natin yung kwento kanina kung paano nilikha ng Diyos yung mundo natin. Di ba? Sabi kanina sa Genesis chapter 1 verse 7, naglagay yung Diyos ng protection para sa atin. Di ba? Yung water bubble. Pero dahil nga sa kasalanan, ginamit ito ng Diyos para lipulin yung mga tao noong unang panahon sa panahon ni Noe. Umulan po ng 40 days and 40 nights. Alam niyo po ba, pagkatapos po ng baha, yung mga tao, unti-unting nag-iksian yung kanilang buhay. Si Noe, tsaka sila Adan, tsaka si Eva, mahaba po yung taon ng buhay nila. Pero pagkatapos po nung judgment sa pamamagitan ng tubig, unti-untihan na nag-iksian yung buhay ng tao. Nasaan na ngayon? Yung napakaraming tubig na bumagsak noon. Di ba ay nagtataka? Kung totoo talaga yung Biblia, sinabi na bumaha, lumipol sa buong bansa, buong mundo, pero nasa na ngayon yung tubig na yun? Nakalagay rin po sa Biblia. Awit 33 verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1. Kanyang tinipon ng mga tubig ng dagat na gaya ng isang bunton. Inilagay niya ang mga kalaliman sa mga imbakan. Sabi dito, kanyang tinipon ng mga tubig ng dagat na gaya ng isang bunton. Yung tubig noon, na sobrang dami, sobrang lawak, sobrang taas. Ano daw ginawa ng Diyos? Tinipon sila na parang isang bunton. Kung i-imaginein po natin, pwede ba natin pagpatong-patungin yung tubig? Pwede po kaya? Sa liquid form, hindi pwede. Di ba? Pero pag naging solid form, naging yelo, pwede natin siyang pagpatong-patungin. Kaya nga, doon sa North at South Pole, napakarami pong yelo. Yan po yung malinaw na ebidensya na talaga nangyari po yung baha. Isipin natin, saan ba nanggaling yung mga yan? Hindi po yan maliliit na yelo lang. Matataas po yan. At alam nyo ba? May mga tao po na nag-harvest niyan para ibenta. Ginagawa nilang tubig. Binibenta nila sa isang bote, tapos binibenta nila ng sobrang mahal. Kasi alam nila na galing yan sa sinaunang panahon pa yung tubig na yan. Ano pang ebidensya? Sabi kanina, di ba? Naglagay yung Diyos ng imbakan sa ilalim ng dagat. So sa panahon po natin ngayon, meron po mga pagsasaliksik sa tinatawag na Marianas Trench, sa Challenger Deep, yung mga lugar na napakalalalim. 11,000 na lalim po yung Marianas Trench, di ba? So, may mga scientists po na pumupunta po doon para patunayan talaga na mayroong malalim na bahagi sa dagat. Ano pang ebidensya? Habang humuhupa po yung tubig noong unang panahon, pababa ng pababa yung tubig sa panahon ni Noe, yung mga napalutang-lutang na mga isda, palutang-lutang na mga shell, naiwan po sa mga bundok. Kaya nga, matatagpuan natin itong mga bagay na ito. Ito po, shell po ito. Pero natatagpuan niya po yan sa mga bundok. Saan po nanggaling yan? Dahil po dun sa malawakang baha. Hindi lang po yun. Ito po isang salt flat sa Uyuni, sa may Andes Mountains, sa may South America. Ito po, hindi po yan mga buhangin lang ha. Mga asin po yan. Ito pong Uyuni, yung lugar po na yan, nasa taas po yun ng bundok. 12,000 feet above sea level. Paano nangyari na nagkaroon ng asin dun sa tuktok ng bundok? Ito po'y patunay na talaga nagkaroon ng malawakang baha. Habang unti-unting bumababa yung tubig, naiiwan po yung mga asin, yung mga shell, yung mga iba't ibang mga hayop. Talagang may mga hayop po silang natagpuan. Ito po, noong March 12, 1987, nakita po sila ng isang malaking balyena dun po sa ibabaw ng bundok na yun sa may Andes Mountains. Ito po yung labi na hinuhukay po nila. Paano po nakarating yung mga whale po na yan dun sa ibabaw ng bundok? Ito po'y patunay na talaga nagkaroon ng malawakang baha. Ngayon, ito po isa nakapagtataka. Kung nangyari talaga yung Noah's flood and yung Noah's Ark at saka Great Flood, nasa na ngayon daw ni Noe? Hindi niyo po ba natanong? Kung totoo talaga yung Biblia, kung nais talaga ng Diyos na ipakilala yung kanyang sarili, bakit ngayon?
nasaan na ngayon yung daong ni Noe? Sa katunayan po, naglagay din po yung Diyos ng lokasyon kung saan niya ipapasalansan o ipapadaong yung barko na ito. Basahin po natin sa Genesis chapter 8 verse 3 to 4, 3 to 1. Patuloy na bumabaw ang tubig sa lupa at humupa ang tubig pagkaraan ng 150 araw. Nang ika-17 araw ng ika-7 buwan, sumadsad ang daong sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. Sa paghupa po ng tubig, umabot po yun ng, sabi dyan, 150 days. Sobra pong tagal na bago humupa yung tubig po nun. Kaya kung pupunta po kayo sa Amerika, yung Grand Canyon, makikita po ninyo dun yung layers ng mga sinuunang baha, yung tubig. Diba, nagkakaroon sila ng mga layer, di ba? Yun po yung patunay na unti-unting bumababa yung tubig noong unang panahon. So sabi nga dyan, yung daong daw ay ipinadsadsad ng Diyos sa mga bundok na mga Ararat. Nasaan itong bundok na mga bundok po na ito? Matatagpuan po natin yan dun sa may bandang Turkey, sa may gilid. Okay? Kung pupunta po kayo, meron po kayong sapat na pera, ito po yung makikita po ninyo. Bakit sinabi kanina, di ba? Mga bundok ng Ararat. Usually, sa mundo natin, bibihira po yung tinatawag na mountains, di ba? Dito sa atin, Mount Mayon, di ba? Mount Taal, di ba? Pero dun po sa nilagay sa Biblia, Mountains of Ararat. Dun po sa Mountains of Ararat, kaya po tinawag na mountains, higit sa isa, meron po silang 2 peak. Ito po yung Small Ararat, tsaka yung Grand Ararat. Pero, nandyan ba talaga yung daong ni Noe? Sa katunayan po, hanggang ngayon, pinapatunayan po ng Biblia na totoo talaga yung nakalagay dito. Panoorin po natin ito. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng kaalaman na magbibigay liwanag sa mga katanungang nagpalito sa mga dalubhasa ng kasaysayan. Totoo nga kaya ang Noah's Ark? Naroon pa ba kaya ito sa mga bundok ng Ararat? Ang kwento ng daong ni Noe at ang pandaigdigang baha na lumipol sa mga tao noong unang panahon, sa wakas ay may kalinawan na. Tayo ngayon ay maglalakbay upang hanapin ang mga kasagutan sa mga katanungang ito. Sa kalagitnaan ng 1950s, sa wakas ay nagbigay ang bundok ng kauna-unahang pisikal na pahiwatig para sa ika-20 siglo. Ito ang nagsilbing umpisa ng sunod-sunod na makabagong pagsisikap upang matunton ang sekretong kinaroroonan ng daong ni Noe. Isang French demolition engineer na ang pangalan ay Fernand Navarra ay unang naging interesado sa daong. Iniwan ako ng mga British guide sa ibaba pa lamang ng bundok, kaya't nagsumikap akong magpatuloy ng mag-isa. Hindi ko natagpo ang nakalabas ang daong, subalit nakita ko talaga ang isang napakalaking maitim na bagay sa ilalim ng makapal na yelo. Alam kong kailangan kong bumalik upang tuklasin kung ano iyon. Bumalik nga siya noong July 1955 kasama ang kanyang binatang anak na si Rafael. Ang nakikita natin ngayon dito ay ang aktwal at tunay na pangyayaring kinuna ni Fernand Navarra at ng kanyang anak sa kasagsagan ng kanilang paglalakbay. Noong 1955 ay mas mainit na taon at natutunaw ang mga yelo. Alam ko na kung may pagkakataon akong maabot ang daong, ay ito na iyon. Si Rafael ang unang nakakita ng isang bagay. Maingat na ibinaba ni Navarra ang kanyang sarili sa ilalim ng isang matarik na bitak na nasa taas na 13,500 talampakan. Ang kahoy ay madaling makita, ngunit ito'y matigas na nakabaon sa yelo. Pumutol si Navarra mula sa yelo ng 5 talampakan ng habang piraso ng kahoy. Pinangarap ko ang sandaling ito. Ako at si Rafael ay tuwang-tuwa na para bang Pasko. Isang maipagmamalaking sandali at katuparan ng inaasam-asam na kahilingan. Pero ito ba'y talagang kahoy na mula sa daong ni Noe? Napag-alaman na ang kahoy na natagpuan ni Navarra ay hindi tumutubo sa bundok ng Ararat. Sa katunayan ay walang kagubatan sa loob ng 300 milyang nakapalibot sa bundok. Si Navarra mismo ang nagpasuri sa kahoy sa 3 magkakaibang laboratorio at ipinaalam sa kanya na ang kahoy na ito ay halos 5,000 taon na ang tanda.
maliwanag na sumasang-ayon sa bahang isinasalaysay ng Biblia. So meron pong ebidensya na nagpapakita na talaga nangyari po yung malawakang baha. Kung pupunta po kayo, meron po kayong sapat na pera, pwede po kayong pumunta dyan sa bundok na yan para makita po ninyo. Pero meron po mga scientists na talagang nakakapasok na po talaga sila dun sa loob ng daong. Dahil nga sa panahon natin ngayon, di ba? Mas painit ng mas painit. Natutunaw po yung yelo dyan sa bandang Mountains of Ararat. Kaya nga, mas nagiging visible na po yung daong sa panahon na po natin ngayon. Pagkatapos nun, yung Diyos, nagsalita dun sa 8 tao na yun. Sabi dito sa Genesis chapter 9, verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1. Aalalahanin ko ang aking tipan sa inyo, at sa bawat nilalang na may buhay, at ang tubig ay hindi na magiging bahang lilipol sa lahat ng nabubuhay. So ito yung pangako ng Diyos dun sa 8 tao na yun. Hindi na daw wawasakin ng Diyos o lilipulin ng Diyos sa pamamagitan ng tubig. Pero, meron tanong dito. Bakit nangyari yung baha? Bakit po ba nagalit yung Diyos? At pinadalahan niya na ganitong klaseng dilubyo yung mga tao noong unang panahon. Babalikan po natin yung kwento. Dahil po sa kasalanan po nila, nagalit po yung Diyos, nalumbay yung kanyang puso, nalungkot. Dahil yung mga tao patuloy na lang gumagawa ng kasamaan. Anong kinalaman nito para sa atin? Sa panahon po natin ngayon, ganito na rin po yung mundo natin, di ba? At mayroon po pong isang kasalanan na ginagawa ng mga tao noong unang panahon. Habang gumagawa sila ng isang kasamaan, habang gumagawa sila ng kasalanan, meron pa silang isang kasalanan na ginagawa. Basahin po natin sa Mateo chapter 24, verse 38 hanggang 39. 3-1. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon, bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat, ay gayon din naman ang pagdating ng Anak ng Tao. Sabi po dito, hindi lang sila gumagawa ng mga masasamang bagay, kundi sila'y kumakain, umiinom at nagpapamilya. Tanong ko po, ito po mga bagay na ito, masama o mabuti? Masama po ba kumain? Masama po ba uminom? Masama po ba magkaroon ng pamilya? Masama o hindi? Hindi, di ba? Yung kumain, normal po yun. Yung uminom at magpamilya, normal po yun. Pero ano ba yung dapat nilang kailangan gawin noong unang panahon? Binabalaan sila ni Noe. Pumasok kayo dun sa daong. Pero anong ginagawa ng mga tao? Busy sila sa mga bagay na ito. Tsaka na ako po papasok dyan kasi kailangan ko pa magtrabaho para sa pamilya ko. Kailangan kumita ng pera para may pagkain kami, para meron kami mainom. Ganito po yung ginagawa ng mga tao noong unang panahon. At alam niyo po ba? Kahit sa panahon po natin ngayon. Yung mga tao, masyado po silang abala para sa pagkain. Masyado silang abala para sa kanilang pangangailangan. Masyado silang abala para itaguyod yung kanilang pamilya. Yung po mga bagay na hindi po yun masama. Okay po? Pero meron tayong kailangan na alamin. Meron tayong kailangan na matutunan. Meron tayong kailangan na bagay na makuha. Dahil meron pong inuutos yung Diyos. Ano pong utos niya? Buhay na walang hanggan. Kung inutos po ng Diyos para dun sa mga tao na kumain, uminom at magpamilya, pwede nilang gawin yun. Pero anong nangyari sa mga tao sa panahon natin ngayon? Binabaliwala nila yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Binabaliwala nila yung tungkol sa mga bagay na espiritual. Pansin po ninyo ngayon. Bakit po may mga bakanting upuan? Yung mga tao na pong ginagawa sa panahon natin ngayon, bakit wala sila dito? Ano po yung kadalasang sinasabi nila sa atin? Masyado po sila nagpapakaabala sa mga bagay na material. Binabaliwala po nila kung ano inutos ng Diyos para sa kanila. Tsaka na ako pupunta dyan sa Bible seminar kasi busy ako. Tsaka na ako pupunta dyan kasi meron na akong trabaho. Tsaka na ako pupunta dyan kasi kailangan ko pang itaguyod yung pamilya ko. Hindi po masama yung mga bagay na yun.
Pero meron pong inutos yung Diyos. Anong inutos niya sa atin? Buhay na walang hanggan. Kung meron pong buhay na walang hanggan, edi magtrabaho, edi magtaguyod ng pamilya. Pero kung inuuna natin yung mga bagay na hindi naman inutos ng Diyos, yun po yung kasalanan sa harapan niya. Tandaan po natin, yung Diyos, meron po siyang inuutos sa atin. Ito po yung kailangan natin makuha. Kaya nga po nagkakaroon tayo ng ganitong klaseng pag-aaral. Para malaman natin na mayroong inuutos yung Diyos sa atin bilang kanya mga nilikha. Yung Diyos po ay buhay. Yung Diyos po ay nakalagay dito sa Biblia, kaya nga natin siya pinag-aaralan. Pero po anong ginagawa ng mga tao? Sabi sa awit 127 verse 2, walang kabuluhan na kayo bumabangon ng maaga at malalim ng gabi kung magpahinga. Di ba ganito kabisi yung mga tao? Ganito tayo kabisi, di ba? Maaga babangon, papasok sa trabaho, tapos gabi na babalik. Bakit? Puspusan yung pagtatrabaho para lang kumita sa kakaunting barya para sa kanilang pamilya. Sabi niya, no, bumabangon ng maaga, malalim ng gabi kung magpahinga. Sobra po nilang busy, pero nakukuha ba nila lahat ng gusto nila? Hindi yun na ba sila nahihirapan? Sabi dito, lahat ng aming mga araw ay lumilipas na gaya ng buntong hininga. Yung mga nagtatrabaho po, yung mga nag-aaral, hindi po ba ay napapagod? Napapagod, di ba? Yung buntong hininga, di ba? 15 days ka magtatrabaho, tatanggap ka ng pera. Tapos, pagtanggap mo ng pera, agad-agad na nawawala. Ito na lang. Maaga ako bumabangon, gabi na ako umuwi, pero ito lang. Hay. Yun yung sinasabi nila, di ba? Sabi dito, buntong hininga. Napapabuntong hininga na lang yung mga tao. Bakit? Kasi masyado sila nagtutuon sa mga bagay na yan. Maging matalino po tayo. Binigyan tayo ng pagkakataon ngayon ng Diyos para mapakinggan yung kanyang salita, para pag-isipan naman yung para sa ating espiritu. Hindi lang palagi puro sa laman. Okay po? Ano yung aral na makukuha natin mula sa baha sa panahon ni Noe? Yung mga tao, nalipol sila dahil hindi nila pinakinggan at sinunod yung utos po ng Diyos. Ang utos po ng Diyos, sinabi ni Noe, pumasok kayo dyan sa daong. Pero yung mga tao, hindi sila nakinig. Dahil nga hindi sila nakinig, sa harapan po ng Diyos, nakagawa sila ng malaking kasalanan, inuna nila yung kanilang sariling pangangailangan. Huwag po tayo maging ganito. Huwag po natin silang gayahin. Merong pong utos yung Diyos sa atin. Ito po yung buhay na walang hanggan. Sabi dito, at dahil nga sa kanilang kasalanan, nagpataw ang Diyos ng kaparusahan. Nilipol yung mga tao sa pamamagitan ng tubig. Pero sabi ng Diyos kanina, di ba, hindi na niya lilipulin itong mundo na ito sa pamamagitan ng tubig. Pero, nagbigay din siya ng isa pang babala. Basahin natin sa 2 Pedro chapter 3, verse 6 hanggang 7. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1. Nasa pamamagitan din nito ang daigdig noon ay hinapawan ng tubig at nagunaw. Ngunit sa pamamagitan ng gayon ding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghukom. Itong mundo po natin, inihahanda saan? Tubig? Sa apoy. May babala po na sinabi po dito sa Biblia. Noong unang panahon, binabalaan sila ni Noe. Pasok kayo dyan sa daong kasi nga merong baha na dadating. Kung hindi kayo papasok, mamamatay kayo. Pero ang ginawa ng mga tao, hindi sila nakinig. Inuna nila yung kanilang sarili. Sa panahon din po natin ngayon, sabi sa Biblia, itong daigdig natin inihahanda sa paghukom sa apoy. Sabi niya, no? Iningatan para sa apoy. Para kanino? Inilalaan sa paglipol sa masasamang tao. Hindi lang po ito yung mga kriminal. Hindi lang po ito yung mga taong gumagawa ng masama. Lahat ng taong may kasalanan, karapat-dapat po sa kapahamakan na ito. Itong mundo po natin, iniingatan po ng Diyos, hindi para sa kagandahan, kundi iniingatan niya sa apoy. Yung mga pelikula po natin ngayon, kung mapapansin po ninyo, di ba? Bakit nai-imagine ng mga tao na mayroong nuclear weapon? Bakit naiisip ng mga tao na mayroong World War III? Bakit? Dahil po dito sa Biblia. Yung mga tao hindi nagmamalay, masyado sila nagpapakaabala. Matagal pa naman yan, di pa naman magugunaw yung mundo.
Pero sinabi dito sa Biblia, mangyayari po ito. Isipin po natin, lahat ng pagpapakaabala, lahat ng pagpapagod para sa ating pamilya, para sa material, mapupunta lang ba dyan sa lahat? Kung inilalaan po natin yung pag-asa natin dito sa mundo, pinalulungkot ko po, lahat po yan mawawasak. Dahil sinabi po ng Diyos, inilaan niya itong mundo na ito para sa paghuhukom sa apoy. Bakit po nagkakaroon ng mga ganitong klaseng pelikula? Wala lang. Nakalagay po yan sa Biblia. Sabi dito, ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw. Nakita natin yung ebidensya na nangyari talaga yung malawakang baha, di ba? Pero sabi dito may karugtong, ngunit sa pamamagitan ng gayunding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan sa apoy. Kung paano yung sinabi ng Diyos noon, kung paano niya lilipulin yung mga tao noong unang panahon dahil nga sa kasamaan, dahil nga hindi sila nakinig kay Noe, tinupad niya. Ito, hindi ba niya tutuparin? Hindi ba niya gagawin? Nakatakda na po itong mangyari sa panahon natin. Pero bakit ngayon? Bakit yung mga tao patuloy pa rin gumagawa ng kasamaan pero hindi pa rin ginugunaw ng Diyos yung mundo? Bakit hindi pa rin ito nangyayari? Anytime po pwede nang gawin ito ng Diyos, di ba? Pero bakit hindi pa niya ginagawa? 2 Pedro chapter 3 verse 9. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3-1. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba. Kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Sabi dito, hindi mabagal yung Panginoon, tutuparin po niya yan. Pero bakit hindi pa niya ginagawa? Kasi nagtsatsaga pa siya. Sinatsaga pa niya tayo mga tao na makarating sa pagsisisi, makarating sa pagkaunawa ng kanyang salita at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anytime po pwede nang gawin ito ng Diyos. Binibigyan niya lang tayo ng pagkakataon ngayon. Tandaan po natin, kung ano yung sinabi ng Diyos, tutuparin niya. Hindi siya magsisinungaling. Pero nagbibigay siya ng pagkakataon para sa atin, para magkaroon tayo ng kamalayan. Okay po? Naintindihan po? Tandaan po natin, sabi diyan, kundi matyaga yung Diyos sa inyo. Nagtsatsaga po yung Diyos sa atin. Hindi po panghabang buhay yung pagtsatsaga ng Diyos. Kaya huwag natin ipagpaliban, huwag natin baliwalain yung mga ganitong klaseng pagtitipon. Okay po? Makinig po tayo ng mabuti dahil yung Diyos naghihintay po sa atin. Okay po? Next, story ng Babel. Ano po naman nangyari dito? So dahil nga doon, nalipol nga yung mga tao, 8 tao na lang yung natira doon sa panahon na yun.
Ngayon, inutusan ng Diyos yung 8 tao na yun na magpakarami. Sabi dito sa Genesis chapter 9, verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1. Binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak, at sa kanila'y sinabi, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami, at inyong punuin ang lupa. Tandaan po natin ito ha. Meron pong inuutos yung Diyos, di ba? Kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami at punuin ninyong lupa. Okay. Dito po sa Genesis chapter 11, dito po na sila naglakbay. Diba? Nakahanap po sila ng isang lugar na kanilang pagtitirhan. Basahin po natin, Genesis chapter 11, verse 1-2. 3-1. Sa kanilang paglalakbay sa silangan, nakatagpo sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar at sila'y tumira doon. Anong sabi po ng Diyos? Anong sabi ng Diyos? Dun sa unang verse? Punuin ninyo yung lupa. Pero nung sabi nila, nakakita sila ng lugar na pagtitirhan nila. Nakita nila na dito na lang tayo, wag na tayong umalis. Hindi ba kayo napapagod sa kakalakad? Anong ginawa nila? Nagtayo sila ng isang tore. Ito po yung tore ng Babel. Sabi dito sa Genesis chapter 11 verse 4, babasahin ko po. Sinabi nila, hali kayo, magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore na ang taluktok nito ay hanggang sa langit at gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili. Baka tayo magkawatak-watak sa ibabaw ng lupa. Sabi nila, wag na tayong umalis, dito na lang tayo. Imaginin po natin yung paglalakbay nila. Di ba nandun sila sa Middle East, naglalakbay sila sa desyerto. Puro batuhan, puro desyerto, puro bundok. Tapos nakakita sila ng isang patag. Imaginin po ninyo, saan po ba mas maganda o mas mabuting magtanim? Sa bundok o sa patag? Saan po? Sa patag, di ba? Kaya hindi inisip nila, dito na lang tayo, wag na tayong umalis, maganda itong lugar na ito para sa atin. Pero merong inuutos yung Diyos. Punuin ninyo yung lupa, kumalat kayo, magpakarami kayo. Huwag kayong pumirmi lang dyan sa isang lugar na yan. Pero sabi nila, hindi, dito na lang tayo. Huwag na tayong umalis. Sabi diyan, gumawa na lang tayo ng isang lungsod. Abot sa langit yung tore para hindi na tayo magunaw. Kagaya nung hindi na tayo malipol sa pamamagitan ng tubig. Dahil doon, nagmatigas yung kanilang puso. Dahil nga sa kasalanan po nila na hindi pagsunod sa utos ng Diyos, kaya ginulo yung kanilang wika. Basahin po natin Genesis chapter 11, verse 7 hanggang 8. 3-1. Kaya't ikinalat sila ng Panginoon mula roon sa ibabaw ng buong lupa at uminto sila sa pagtatayo ng lunsod. Kapag mayroon pong inuutos yung Diyos, kailangan po yun yung masunod. Kapag hindi po sumusunod yung mga tao, merong parusa. Meron po siyang sinisira. Yung Garden of Eden, maganda na para kay Adan at Eva. Pero ang ginawa nila, sumaway sila. Anong ginawa ng Diyos sa Garden of Eden? Ibinaon sa lupa. Yung mga tao sa panahon ni Noe, anong utos ng Diyos? Pumasok sila sa daong, pero hindi sila sumunod. Ano nangyari? Nilipol silang lahat. Dito po, same din. Anong utos ng Diyos? Magpakarami, kalatan yung buong lupa. Anong ginawa nila? Hindi sila naghiwa-hiwalay. Nagtayo pa sila ng isang tore para sa kanila. Sinira po ng Diyos yung isang bagay na napakaganda para sa kanila. Ito po yung wika. Sabi kanina, di ba? Meron silang iisang wika lang. Pero ang parusa ng Diyos, dahil hindi nga sila sumunod, ginulo yung wika na ito. Napakaganda po sana, di ba? Na iisa lang yung wika natin. Pero bakit ngayon, iba't iba yung wika natin? Dahil po sa kasalanan ng ninuno natin. Dahil nga hindi sila sumunod. Kaya nga, dahil doon, ikinalat sila sa iba't ibang parte ng mundo. Hindi na sila nagkakaintindihan. Magkakaubusan sila. Natigil yung kanilang pagtatayo. Sabi yan sa bandang ibaba, huminto sila sa pagtatayo ng lungsod. Kasi nga hindi na sila magkaintindihan. Alam niyo po ba, isang ebidensya na nangyari talaga itong Tore ng Babel? Dito na lang sa Pilipinas. Dito po sa Pilipinas, meron pong 7,100 languages are spoken in the world today. Ito po sa buong mundo na ito.
7,100 na dialects. Dito na lang sa Pilipinas, 111. Sino po yung may alam ng wika bukod sa Tagalog? Bisaya, ano pa? Ilocano, ano pa? Ilonggo, ano pa? Bakit ang dami? Pilipino lang naman tayo lahat. Tama po ba? Bakit ang dami? Ba't tayo na nga lang nandito sa bansa natin, di pa tayo magkaintindihan eh. Ito po yung ebidensya ng ginawa ng Diyos sa kasalanan ng mga ninuno natin. Okay sana di ba? Sino po yung mahilig manood ng mga pelikula? Yung mga pelikula ngayon, yung magaganda, puro English. Tapos meron subtitle na lang, di ba? Yung mga kabataan, nanonood ng mga Korean novela. Okay sana kung mabilis nyo na naiintindihan di ba? Pero hindi mo na mapanood yung ginagawa nila, binabasa mo na lang yung subtitle eh. Tama po ba? Bakit ganun? Ba't nagkaroon ng ganitong kaguluhan sa mundo natin? Dahil sa hindi pagsunod ng mga ninuno natin. Kapag hindi po sumusunod yung tao, merong sinisira yung Diyos. Kapag hindi po sinusunod ng Diyos, hindi po sinusunod ng tao yung Diyos, nagpaparusa siya. Daan po natin, yung Diyos may katwiran siya. Kapag hindi kayo sumunod, sigurado, merong parusa. Ano yung aral mula sa Torre ng Babel? Hindi nila pinakinggan yung utos ng Diyos. Anong sabi ng Diyos, di ba? Kumalat, magpakarami. Pero sabi nila, wag na. Dito na lang tayo. Dahil nga hindi sila nakinig, hindi sila nakasunod, nakagawa sila ng malaking kasalanan sa Diyos. Kaya nga, nagtayo sila ng lungsod at ninais sila na manirahan na lang doon. Dahil po doon, ginulo ng Diyos yung ating wika. Kaya nga tayo yung nagsasuffer ngayon sa panahon natin, di ba? Ito po yung napakalang ebidensya na nagpapatunay na totoo talaga yung Biblia at yung Diyos talagang buhay siya. Naintindihan po? Next, pagkatapos ng Genesis chapter 11, pumili ng isang tao yung Diyos upang simulan ng panibagong bayan o mamamayan na tumatawag sa Diyos. So dahil nga nagkawatak-watak na yung mga tao, nagkaroon sila ng iba't ibang mga paraan para tumawag sa Diyos, dito na po yung nabuo yung iba't ibang mga relihiyon. Pero yung Diyos, sabi niya, di ba, gusto kong ipakilala yung sarili ko na ako lang, wala nang iba. Pero yung mga tao naghanap sila ng ibang Diyos. Kaya nga, para maipagpatuloy ng Diyos yung kanyang kalooban, pumili siya ng isang tao para ituloy yung kanyang kalooban na mga tao na tumatawag sa kanya o nakakakilala sa kanya. Dito na papasok yung kwento ni Abraham. Sabi sa Genesis chapter 12, basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1, sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. O meron na namang utos. Sabi kay Abraham, umalis ka dyan sa lupain mo, dadaling kita o ituturo kita dun sa lugar na pupuntahan mo. Pero dahil nga mayroong utos yan, yung Diyos, si Abraham, sumunod siya. Kasi nga nakakilala siya sa Diyos. Dahil po doon, binigyan siya ng pangako. Abraham, aalis ka dyan sa lugar na yan, dyan sa lunsod na pinanggalingan mo, bibigyan kita ng 3 pangako. Ng isang bansa, malaking bansa, gagawin kitang isang pagpapala, gagawin kitang isang pagbibigay ng pagpapala din naman sa iba. So, tandaan po natin ito, 3 bagay po na ito. So, habang nagpapatuloy sa si Abraham at saka yung pamilya niya, nakarating sila dito sa Sodoma at Gomora. Anong sabi ng Diyos? Pupunta kayo dun sa lugar na sasabihin ko sa inyo. Pero yun nga, yung isa sa kamag-anak ni Abraham na si Lot, nanirahan siya dito sa Sodoma at Gomora. Nasaway niya yung utos po ng Diyos. Ano bang meron dito sa Sodoma at Gomora nito? Bakit kailangan natin ito pag-aralan? Basahin po natin sa Genesis chapter 19, verse 24 and 25. 3-1. At buhat sa langit ay nagpaulan ng Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy. Ginunaw niya ang mga lunsod na iyon at ang buong libis at ang lahat ng nakatira sa mga lunsod at ang tumutubo sa lupa. Sabi ng Diyos, di ba? Pupunta kayo dun sa lugar na sasabihin ko sa inyo. Huwag kayong pupunta dyan sa kung saan nyo lang gusto. Pero nung ginawa ni Lot, dyan siya nanirahan. Kaya nga, sinira ito ng Diyos. At mayroon pang isang kasalanan na talamak dun sa Sodoma at Gomora. Tignan po natin sa Genesis chapter 18 verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1.
Sinabi ng Panginoon, ang sigaw laban sa Sodoma at Gomora ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay napaka-lubha. Ano pong ibig sabihin na napaka-lubha? Sukdulan po yung kasalanan na ginagawa ng mga tao sa Sodoma at Gomora. Alam niyo po kung anong ginagawa nila? Basahin po natin, next chapter. Genesis chapter 19, verse 4 hanggang 5. 3 to 1. Subalit bago sila nagsiga, ang mga lalaki ng lungsod, ang mga lalaki sa Sodoma, maging mga bata at matanda, lahat ng mga tao hanggang sa pinakahuling tao ay pumalibot sa bahay. Kanilang tinawagan si Lot at sinabi, saan naroroon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? Ilabas mo sila sa amin upang makilala namin sila. Ito po yung kasalanang napakaluba nun sa Sodoma at Gomora. Sabi po dito, yung mga tao daw na nasa lungsod, mula sa bata, matanda, lahat daw ng tao doon, pumunta doon sa bahay ni Lot. Anong sabi nila? Ilabas mo yung mga tao na dumating sa iyo. Mga lalaki po yun, mga sugo po ng Diyos yun. Mga anghel po yun. Pero anong sabi nila? Ilabas mo sila para makilala, para sipingan. Yung mga tao po sa panahon po noon, grabe po yung sexual na immoralidad na ginagawa po nila. Dahil po doon, nilipol ng Diyos yung Sodoma at Gomora. Ano ba? Totoo ba yung nangyari sa Sodoma at Gomora? Mapakarami pong ebidensya. Panoorin po natin ito. 사해를 따라 위치한 이 5개의 유적지 중 3개는 발굴됐습니다. 이 유적지들은 갑작스럽게 종말을 맞이했죠. 표면에 제가 한층 덮여있어 불에 타서 멸망했다는 것을 알 수 있습니다. 또 한 가지 흥미로운 건 이들 유적지가 세워져 있는 것을 따라 5개의 개울이 있다는 것입니다. 요르단 상부로부터 흘러내려 사해 계곡으로 들어가죠. 그리고 이들 개울의 북쪽 끝 밥 에테라와 누메이라 유적지와 이어진 곳에 몇 개의 공동묘지가 있습니다. 이 공동묘지에 5만 명의 시체가 묻힌 것을 발견했는데 그 당시 이 지역에 상당한 인구가 있었다는 것을 보여주고 있습니다. Everything that's mentioned in the Bible and the story of Sodom and Gomorrah in terms of natural resources and geology and terrain is still here. Hasn't changed very much. Critical element. 그는 성경 속의 초자연적 자원 중 하나로 등장하는 유황은 지금도 이곳의 천연 자원이라고 설명합니다. What do you think that is? I don't know. Some sort of chalk? That's almost pure sulfur. Sulfur. Pure sulfur. Very high quality. Tastes like sulfur. And it's throughout the walls here. It's throughout, not just throughout the walls, it's throughout this whole area. The whole area is full of this stuff. Hey, and let's get a couple more of these babies. Okay. And I'll show you what happens to it. 이거 맞죠? Did pretty well. Yeah. 유황 덩어리들로 무엇을 보여주려는 건진 알 수 없지만 점점 어두워지고 있으니 서둘러야겠죠. Pick it up. Let me show you. You know what happens to sulfur when you light it? Well, it lights. Catches fire. Whoa. Okay. Okay, that smells. Wait a minute. Yeah, better put it down. That's burning sulfur, otherwise known as brimstone. In my whole life, I didn't know what brimstone was. Well, brimstone just means burning stone in sort of medieval English. 유황을 연료로 썼다고 합니다. It's another part of the Bible which is remarkably found in the landscape here. Yeah, based on human reality. Huh. Now, does that lend credibility to the idea of Sodom and Gomorrah actually happening? Well, it certainly makes it credible to the people in this region because they would remember something about a destruction of a city that may have happened possibly through a natural phenomenon or possibly through the intervention of God. So when they talk about fire and brimstone, this is what they're talking about. How'd you like that coming down on you? Good to see you. Not done with your visit here? 고식물학자 데이빗 맥크리리가 큰 구덩이 옆에서 기다리고 있었습니다. 그는 누메라의 최후의 순간을 볼 수 있는 여러 층으로 된 흙을 보여주었죠. So it's hard to know exactly what's going on. What's very clear is that we've got two burn layers. A burn layer up here, you can see chunks of charcoal. Yeah. Those are probably from the wooden beams that would have supported the roofs.
This layer is between 20 and 30 centimeters thick. Okay. And then below that you have a much hotter, what I'm interpreting is a hotter burn layer. Whiter is hotter. Whiter is hotter, yeah, that's this ash. So this is not a small fire that got out of control. This is a huge fire that burned everything. It certainly shows up in every part of the city that we've excavated so far. Then that would mean that this whole city was consumed in fire. That would certainly be a strong implication. It appears as if the entire city is burnt and then abandoned. We don't have evidence of occupation after the destruction of these layers. 이 유황은 결정체로서 고온으로 태우거나 요리할 때 생기는 하얀색 황입니다. 지구 열애 때문에 특정 지역에서 발생하는 Dito po sa mundong ito, meron po tayong makukuha mga asupre. Makukuha po natin yan doon sa bulkan kapag sumasabog po sila. Pero yung asupre na ito, na nakuha nila doon sa Sodoma at Gomora, tignan po natin kung gaano ka-pure yung asupre na ito. Dinala po ito sa isang laboratory. 분석을 위해 실험실에 가져갔습니다. Yung po nakukuha natin mga asupre sa bulkan, 40% lang. Pero tignan po natin yung purity ng mga asupre na nakuha po nila. 놀라운 결과가 나왔습니다. 순도 98% 황이었습니다. 이런 황은 지구상 어디서도 찾아볼 수 없습니다. 하나님의 명령에 의해 죄악이 팽배한 도시를 심판한 사실을 Ano po nakalagay dun sa letter S? Ilang percent? 98.4. Saan daw nanggaling yan? Hindi nila alam. Pero malino po na sinasabi ng Biblia. Galing yan dun sa pinabagsak ng Diyos. Ano po nangyari dun sa Sodoma at Gomora? Yung mga lalaki sumisiping sa kapwa lalaki. Sexual na immoralidad po yun sa harapan ng Diyos. Alam niyo po ba? Sa panahon po natin ngayon, ganito na rin po yung nangyayari. Roma chapter 1, verse 26 hanggang 27. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3-1. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mga mahahalay na pagnanasa. Ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na paikipagtalig sa dilikas. At gayon din naman ng mga lalaki, nang iwan ang likas na paikipagtalig sa mga babae, ay nag-alab sa kanilang pagnanasa sa isa't isa, gumagawa ng kahalayan ng mga lalaki sa kapwa lalaki, at tumatanggap sa kanilang sarili ng kaparusang kanilang pagkakamali. Hindi po yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Tama po ba? Yung mga lalaki, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki. Yung babae, nakikipagrelasyon sa kapwa babae. Wala po akong gustong anumang sakta na damdamin. Pero malinaw po na nakalagay sa Biblia. Tama po ba? Dahil po sa kasalanan po na ito, ginunaw nila yung Sodoma at Gomora. Hindi lang po yun. Sabi sa Roma chapter 1 verse 32, may mga tao na sumasang-ayon pa dun sa mga masasamang ginagawa nila. Sabi po dyan, hindi lamang nila ginagawa ang mga yun, kundi sinasang-ayunan pa ang mga gumagawa niyon. Bakit nagkakaroon ng mga ganitong samahan sa panahon natin ngayon? Bakit? Dahil sobrang sama na ng tao. Natural po yung babae at lalaki. Pero kapag binabago ng tao, yung natural na ginawa ng Diyos, sa harapan ng Diyos, matinding kasalanan po yun. Kaya ito po yung ginawa ng Diyos sa Sodoma at Gomora. Tinupok sila ng apoy at asupre. Tapos sa panahon natin ngayon, di ba? Natutuwa tayo, nai-enjoy tayo kapag nakikita natin yung mga bagay na yun. Tawag pa nila, love wins. Kapag napag-uusapan po itong bagay po na ito sa Biblia, marami po nagagalit. Tama po ba? Niisip nila na bakit naman kayo mapangusga? May damdamin naman kami. Tandaan natin, ito'y sinabi ng Biblia. Hindi po ito gawa-gawa lang ng tao. Tama po ba? Nangyayari po ito sa panahon natin ngayon. Anong sabi kanina? Itong mundo na ito ay nakatakda sa apoy. Para pong kagaya ng Sodoma at Gomora. Yung aral po na makukuha po natin sa Sodoma at Gomora ito,
Yung sexual na immoralidad po sa harapan po ng Diyos ay kasalanan. Napakalaki pong kasalanan mo. At dahil po doon sa malaking kasalanan na yun, yung Diyos nagpataw din po ng kaparusahan. Tandaan po natin, yung Diyos hindi siya nakakalimot. Nakikita niya yung bawat kasalanan na ginagawa ng tao. Tayo po ba? Wala po ba nagagawang kasalanan? Napakarami, di ba? So yung Diyos, baliwala lang. God is love. God is good all the time. Tandaan po natin. Sabi dito sa 2 Pedro, chapter 3, verse 5 to 7, sinasadya nilang hindi pansinin ang katotohanan ito. Ito po yung nangyari sa panahon natin, di ba? Hindi yan totoo. Gawa-gawa lang yan ng tao. Sinasadya nilang hindi pansinin yung katotohanan na nakalagay sa Biblia. Kaya nga po habang tayo nakikinig, wag po natin papagmatigasin yung puso natin. Kung nakita po natin na meron talagang ebidensya na nangyari ito, sabi dito, wag natin papagmatigasin yung puso natin. Sabi dito, sinasadya nilang hindi pansinin ang katotohanan ito na sa pamamagitan ng salita ay nagkaroon ng langit ng unang panahon at inanyuan ang lupa mula sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Na sa pamamagitan din nito, ang daigdig noon ay inapawan ng tubig at nagunaw. Ito po yung nangyari sa panahon ni Noe. Pero ano mangyayari sa panahon natin ngayon? Ngunit sa pamamagitan ng gayon ding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan sa apoy. Sabi dito, na inilaan sa araw ng paghukom at sa paglipol sa masasamang tao. Huwag po natin isipin na okay lang na gumawa ng mga kasalanan dito sa mundo. Kasi yung Diyos nagpapatawad. Tandaan po natin, yung Diyos kapag may nakikita po siyang maliit na kasalanan, kahit na isa pa yan, hindi po siya na magbabaliwala. Kaya po tayo nag-aaral ng ganitong klaseng pag-aaral para magkaroon tayo ng kamalayan. Sabi dito, wag natin sadyain na hindi pansinin yung katotohanan. Ito po yung mga taong ayaw makinig. Yung mga taong ayaw sundin. Kung ano yung sinasabi ng Diyos, meron siyang utos, di ba? Ang utos niya ay buhay na walang hanggan. Pero tayo mga tao, masyado tayo nagpapakaabala, masyado tayo nagtutuon sa mga bagay para sa ating sarili. Hindi natin pinapansin kung ano yung katotohanan na nakalagay sa Biblia. Ito po yung isa sa mga kasalanan ng mga tao sa panahon natin ngayon. Sinasadya nilang hindi pansinin. Tayo po yung nabigyan ng pagkakataon ngayon sa Bible Seminar. Pero hindi ibig sabihin na yun na sa pamamagitan nito ay 100% na tayo na magkakaroon ng kasiguraduhan. Kailangan pa rin po natin i-check. Kailangan pa rin natin pag-aralan. Tama po ba? Kaya kailangan po natin makinig ng maigi. Okay po? Sa oras po na ito, pinapatunayan natin yung iba't ibang ebidensya na nagpapatunay sa Biblia. Ito po yung panuntunan ng Diyos. Kapag sumunod yung tao, merong pagpapala. Kagaya po ni Noe. Tama po ba? Kapag naman yung mga tao sumusuway, merong paghukom, merong pong parusa. Tandaan po natin, kung ano yung sinabi ng Diyos dito sa Biblia, tutuparin po niya. Ngayon, pagkatapos ng Sodoma at Gomora, si Abraham at saka si Lot, nagpatuloy po ulit sila sa kanilang paglalakbay. Nakarating po sila dito sa dagat na pula. Ito po'y mahabang kwento pero papaigsiin ko po. Sabi kanina, di ba, pumili yung Diyos ng isang tao na si Abraham para simulan ulit yung kasaysayan ng tao na tumatawag sa Diyos. Dahil doon, kay Abraham, nagkaroon siya ng anak, si Isaac at saka si Ismael. Si Ismael, hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa diskarte ng tao, kaya nga, nagkaroon sila ng kaguluhan. Si Isaac po, yung pinagmulan na anak, nagkaroon po siya ng anak na si Jacob at saka si Iso. Pero alam natin na si Iso ay tinalikuran niya yung kanyang pagkapanganay. Kaya nga kinuha nito ni David, siya po yung ginawang Israel. So si Israel, si Jacob, nagkaroon po siya ng maraming anak. 12 po ito na anak na lalaki. 13 po yung anak niya, yung isa po babae. So, dun sa 12 na anak po niya, meron po isang paborito yung si Israel, si Jacob. Ito po si Jose. Pero alam natin yung kwento na si Jose, binenta ng kanyang mga kapatid dun sa Egypt. Tapos si Jose, nanirahan po siya sa Egypt na bilang isang bilanggo. Pero dahil nga kasama niya yung Diyos, nais ng Diyos na ipagpatuloy yung kanyang kalooban sa kanila, pinili niya si Jose para tulungan yung mga Israelita para mapagpatuloy yung kanilang lahi. Nung time po na ito, nagkaroon po ng matinding tagutom.
So dahil nga si Jose, naging prime minister siya dun sa Egypt, yung mga kababayan niya na mga Israelita, yung kapamilya niya, humingi ng tulong sa Egypt. Tapos nakita ni Jose, yung kanyang pamilya pumunta dun sa Egypt, humihingi ng tulong. Dahil doon, tinanggap niya, binigyan niya ng pagkain, pinatira niya dun sa Egypt. Tapos lumipas po yung mahabang panahon, namatay na si Jose, namatay na yung Faraon na kaibigan ni Jose. Tapos meron pong isang Faraon na dumating, na nagpalit na naging hari noong time na yon. Nakita niya, nagtaka siya. Bakit ang daming Israelita dito sa bansa natin, dito sa Egypt? Bakit sila yung namumuno dito? Bakit sila yung merong kasaganaan? Hindi dapat sila yung namumuno dito, dapat tayo mga Egyptyo. So dahil nga doon, yung mga Israelita, ginawang alipin. Kaya nga, sa loob ng 400 years, ginawa silang alipin. Dahil nga doon, sa sobrang hirap na ng kalagayan nila, humingi sila ng tulong ngayon sa Diyos. Diyos, tulungan mo kami. Di ba, nais mo ipagpatuloy yung lahi namin? Kaya nga, binigay ng Diyos si Moises. So sa pamamagitan ni Moises, tinulungan ng Diyos yung mga Israelita para makatakas dun sa pagmamalupit ng Egyptians. So tingnan natin kung ano yung nangyari dito sa kwerto na ito. Sa Exodus chapter 3 verse 7, basahin natin ng sabay-sabay, 3-1. Sinabi ng Panginoon, aking nakita ang paghihirap ng aking bayan na nasa Ehipto at aking narinig ang kanilang daing dahil sa mga umapi sa kanila. Talagang nalalaman ko ang kanilang pagdurusa. So yun nga, nalaman ng Diyos, humingi yung mga Israelita ng tulong sa Diyos. Kaya nga, pinadalan sila ng tagapagligtas sa si Moises. So, next na kwento, nang masabi sa hari ng Ehipto na ang taong bayan ay tumakas, ang puso ng Faraon at ang kanyang mga lingkod ay nagbago tungkol sa taong bayan at kanilang sinabi, ano itong ating ginawa at ating hinayaang umalis ang Israel upang wag na tayong mapaglingkuran. So dahil nga, nagtakda yung Diyos ng pagliligtas sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises, tumakas sila, tapos nagpatuloy sa kanilang paglalakbay para nga dalhin ng Diyos dun sa mabuting kalagayan. Pero itong Faraon na ito, nagtaka siya, teka lang, wala na tayong uutusan, wala na tayong mga alipin. 400 years po silang nasanay na mayroong naglilingkod sa kanila. Kaya nga, nagtaka sila, paano yan? Sino nang tutulong sa atin ngayon? Dahil po doon, naghanda sila para habulin yung mga Israelita. Sabi dito sa Exodus chapter 14, verse 6-7, basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1. Inihanda niya ang kanyang karwahe at isinama ang kanyang hukbo. Siya ay nagdala ng 600 piling karwahe at lahat ng iba pang karwahe sa Ehipto at ang mga namumuno sa lahat ng mga iyon. So alam nga natin yung kwento, hinabol ng mga taga-Egyptians, yung mga Israelita, hanggang sa nakarating sila dun sa Red Sea. So dito sa Red Sea, gumawa po yung Diyos ng isang himala. Hinati niya yung dagat na yon para makatawid yung mga Israelita, para makatakas sa kanilang pagkaalipin. Sabi dito sa Exodus chapter 14, verse 16, basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1. Upang ang mga anak ni Israel ay makaraan sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. So ito nga yung nangyari, tinulungan ng Diyos yung mga Israelita na makatawid o makaalis dun sa pagkaalipin. So dahil nga gumawa yung Diyos ng isang himala, nakatawid ngayon yung mga Israelita. Pero habang tumatawid yung mga Israelita, dahil nga hinahabol sila ng mga Egyptians, sabi dito, humabol ang mga Ehipsyo at pumasok nakasunod nila sa gitna ng dagat. So ayaw nga nila magpatalo eh. Gusto nila habulin yung mga Israelita para hulihin ulit sila, para gawin ulit silang alipin. Dahil po sa pagdaing nila ng mga Israelita, tinulungan sila ng Diyos. Sabi dito, kanyang nilagyan ng bara ang gulong ng kanilang karwahe, kaya ang mga iyon ay hirap sa pag-ikot. Takbuhan na natin ang Israel, sapagkat ipinaglalaban sila ng Panginoon laban sa Ehipsyo. So ito yung nangyari sa mga Israelita nung sila tumakas sa dagat na pula. Sabi dito sa Exodus chapter 14 verse 28, yung Faraon at yung kanyang hukbo nilunod ng Diyos dun sa Red Sea. So ito yung kwento, kaya nga nakaalis yung mga Israelita dun sa dagat na pula, tapos nakarating sila dun sa ipinakakong lupain sa kanila. Pero totoo kaya yung nangyari, itong mga bagay po na ito? Para po malaman natin, ganito po yung nangyari nung sila ay
na nag-alakbay palabas ng Egypt. Dito na sila nakarating dun sa Red Sea. Ito po yung mga Egyptians na humahabol sa kanila. Sabi ng Diyos, di ba? Hahatiin niya yung dagat para makadaan sila. So dahil nga po sa kapangyarihan ng Diyos, tinulungan niya yung mga Israelita para makatawid. Tapos ito po yung ginawa ng Diyos sa mga hukbo ni Faraon at mga Egyptians. Pero kung titignan natin, totoo ba nangyari itong mga bagay na ito? Yes, nakalagay po ito sa Biblia. Pero meron bang ebidensya? Meron po. Tingnan po natin ito. Karamihan sa mga archaeologists ngayon ay hindi naniniwala na totoo ang mga nakasaad sa Biblia at ang iba pa sa kanila ay hindi naniniwala na totoo ang kwento ng pagtakas ng mga Israelites mula sa kamay ng mga Egyptians. Ayon nga sa editor ng Biblical Archaeology Review magazine na si Herschel Shanks, nagdadalawang isip sila sa mga nakasaad na kwento sa Biblia dahil ang mga ito daw ay walang archaeological evidence. Pero sa kabila ng lahat ng negatibong paniniwala ng karamihan sa mga archaeologists ay may isang lalaking adventurer at amateur archaeologist na nagngangalang Ron Wyatt ang nagpasyang suriin pang mabuti ang nakasaad sa Biblia. Masinsin niyang pinag-aralan ang lahat hanggang siya ay makahanap ng mga ebidensya. Ayon sa kanya, kaya hindi makahanap ng ebidensya ang iba pang mga archaeologist dahil mali ang lugar na kanilang ginagalugad. Ayon kay Wyatt, ang mga Israelita ay nakatira sa dako ng Nile Delta o kilala din sa tawag na The Land of Ramesses. Sa unang bahagi ng kanilang paglalakbay ay huminto muna sila sa hilagang bahagi ng Gulf of Suez o tinatawag ding Sukkot. Pagkatapos ay naglakbay sila patungo sa kagubatan ng Red Sea o mas kilala ngayon bilang Sinai Peninsula. Dito nakita nila ang Gulf of Aqaba o ang alam nating Red Sea. Habang naglalakbay sa kagubatan ng Red Sea, inutusan ng Diyos si Moses na magpunta patungong timog. Kaya doon ay nakita nila ang wadi o canyon area na tinatawag ding Wadi Watir. At nung makarating na sila doon, laking gulat ng mga Israelites dahil sila ay pinalilibutan ng dagat at bundok. Hindi man nila magawang bumalik sa dako ng hilaga dahil merong kuta ng Egyptian doon. Tumutugma sa natagpo ang lugar ni Wyatt ang salaysay ni Josephus na isang Roman Jewish historian. Ayon kay Josephus, napagitnaan ang mga Israelita ng kabundukan at dagat na siyang naging rason kung bakit sila ay na-stuck doon. Isa pang patunay na idinidiin ni Wyatt ay ang nakasaad mismo sa Biblia. Ayon dito, kinausap ng Diyos si Moses at sinabing dumao sa Pi-hahiroth sa gitna ng kabundukan at dagat at doon sila huminto pansamantala. Paliwanag ni Wyatt, ang ibig sabihin ng Pi-hahiroth ay mouth of the hole o pwedeng sabihin ito ang kanyon na nakita sa Nueva dahil ito daw ay pinapagitnaan ng dagat at kabundukan. Ang nakakamangha pa dito ay ang pangalang Nueva na pinaigsing pangalan ng Nueva La Mosaihina na may ibig sabihin Waters of Moses Opening. Makikita din sa Nueva ang isang poste na may nakasulat na salitang Hebrew na may ibig sabihin Egypt, Death, Water, Pharaoh, Edom, Yahweh at Solomon. Ang poste na ito daw ay kaparehas na isa pang poste na matatagpuan sa kabilang dako ng Gulf sa may Saudi Arabia. Ayon sa pag-aaral ni Wyatt, ipinagawa ni King Solomon ang mga posting ito 400 years matapos ang mirakulong ginawa ni Moses. Ang mga ito rin ay nabanggit sa Biblia, particular na sa libro ng Isaiah. Nakasaad sa Biblia, nang malapit ng abutan ng mga Egyptian si Moses at ang mga Israelita, ay nagpadala ang Diyos ng isang malakas na hangin mula sa silangan na naging dahilan ng pagkakahati ng tubig sa dagat.
Ayon sa mga scientists, posible ang pangyayaring ganun dahil ito ay isang penomena na tinatawag ding strong east wind. Nang malapit nang makatawid sa dagat ang huling Israelita, ay biglang nagloko ang lahat ng gulong ng kalesang sinasakyan ng mga Egyptians na naging sanhi ng pagkalunod ng buong Egyptian army. Sa paghalughog ni Wyatt sa karagatan sa dako ng Nueva, ay napatunayan niyang totoo ang kanyang teorya. Natagpuan lamang niya ang mga ginintoong kalesa ng mga Egyptians na nakalubog sa ilalim ng dagat. Ang mga kalesang ito ay kaparehas ang disenyo ng mga ginamit ng Egyptians noong 18th Dynasty o 1446 BC na siyang panahon kung kailan naganap ang Exodus. Ang iba pang mga parte ng kalesa at gamit na kanyang nakita ay pinalilibutan ng mga corals dahil sa libu-libong taon na ang nagdaan. Hindi pa dyan nagtatapos ang pagpapatunay ni Wyatt dahil hindi lamang mga kalesang ginamit ang kanyang natagpuan sa ilalim ng dagat, kundi pati na rin mga buto ng tao at kabayo. Ang nakakagulat pa dito ay noong pinasuri niya ang buto sa Stockholm University ay napag-alamang ang butong nakita ay buto sa binti ng isang lalaking 3,500 years old na. So nakita po natin yung iba't ibang ebidensya na nagpapatunay na totoo talaga yung nangyari po sa Red Sea Crossing. Okay? Ano naman yung aral na ito na maipapakita sa atin? Dahil nga sa katigasan ng puso ni Faraon, pinarusahan siya at yung bansang Egypt. Nang dumaing yung mga Israelita sa Diyos dahil sa kanilang hirap at pagkaalipin, pinakinggan sila. Kaya nga, tinulungan sila na makaalis. Dahil nga sa pagsunod nila sa utos ng Diyos, natanggap nila yung pagpapala. Hindi sila nalipol. 400 years po sila naging alipin, pero nung dumaing sila, humingi sila ng tulong sa Diyos, binigyan sila ng tulong. Ito rin po yung pag-ibig ng Diyos para sa mga tao. Sabi dito sa Awit 136 verse 13 to 15, basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1. Siya na sa dagat na pula ay humawi, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. At sa gitna nito ang Israel ay pinaraan, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Ngunit nilunod si Faraon at ang kanyang hukbo sa pulang dagat, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Ano pong ibig sabihin nito? Sinasabi po ng Diyos na siya ay buhay. Sinasabi po ng Diyos na kumikilos siya. Kaya nga yung katwiran niya, yung kanyang katarungan at yung kanyang tapat na pag-ibig, pinapatunayan niya sa loob ng kasaysayan natin. Tama po ba? So yung kasaysayan natin na napag-aralan po sa panahon sa araw po na ito. Yung Garden of Eden, totoo po o hindi? Totoo po dahil meron pong ebidensya. Tama po ba? Yung sa Noah's Ark and Great Flood, nakita natin kung paanong ginunaw ng Diyos sa pamamagitan ng tubig. Kahit na sa panahon natin ngayon, meron pa ring ebidensya. Yung Noah's Ark and Great Flood, totoo o hindi? Totoo po. Yung Tore ng Babel. Hanggang ngayon, di ba, na-experience natin yung pagkagulo ng wika? Napakarami pong mga kalituhan sa wika. Ito po yung napakalang ebidensya na talagang totoo yung Biblia. Yung Sodoma at Gomora, sa panahon po natin ngayon, wala po bang mga ganitong kasalanan? Wala po bang mga sexual na immoralidad? Napakarami po. Yung mga tao sa panahon natin ngayon, binabaliwala nila, sinasadya nilang hindi pansinin yung katotohanan. Tama po ba? Pero yung Red Sea Crossing, ganun din, nakita natin. Na iba't ibang ebidensya na pinapatunayan ng Diyos na talagang siya ay buhay. Sabi dito, lahat po ng mga bagay po na ito ay pinatunayan sa atin ng Diyos na nakalagay po dito sa Biblia. Kaya po natin ito pinag-aaralan para po tayo magkaroon ng karunungan, magkaroon tayo ng pagkakilala sa Diyos. Sabi dito sa Kawikaan, chapter 1, verse 32, basahin po natin ng sabay-sabay, 3-1, sapagkat ang pagkaligaw ang pumapatay sa walang alam, at ang pagsasawalang bahala ang sumisira sa hangal. Kaya po natin pinag-aaralan po ito para hindi tayo maligaw, para hindi tayo maging walang alam. Hindi natin ito pinag-aaralan para lang sa ating sarili magkaroon lang kaalaman, hindi po. Lahat po ito ay pinag-aaral natin para mapatunayan na talagang Diyos ay buhay. At yung Biblia na kanyang nilagay dito sa aklat na ito ay totoo. Sabi dito, ang pagsasawalang bahala ang sumisira sa hangal. Napag-aralan po natin yung iba't ibang mga ebidensya na nakalagay po dito sa Biblia, sa kasaysayan. Sabi dito, huwag tayo magwalang bahala. Dahil ito'y kakasira natin. Sabi dyan, yung pagkaligaw ang pumapatay sa walang alam. Kaya po tayo naimbitahan sa ganitong klaseng pagtitipon ay para magkaroon ng karunungan, magkaroon ng kaalaman sa buhay na walang hanggan. Para makilala talaga natin kung sino ba talaga yung Diyos. Tandaan po natin, yung Diyos ay buhay. Kung ano yung sinabi niya dito sa Biblia, totoo o hindi? Totoo po, di ba? Nakita po natin yung iba't ibang ebidensya. Tama po ba? Okay, sa pamamagitan po nito,
dito natin masigit pa makikilala yung Diyos. At bukas, masigit pa po natin siyang kikilalanin. Pero higit sa lahat, kailangan natin kilalanin yung bansang Israel. Sa pamamagitan po ng bansang Israel, makikilala natin na talagang buhay yung Diyos. Pag-aaralan po natin yung kanilang pagbagsak at yung kanilang pagbangon at yung iba't ibang mga tanda ng katapusan ng panahon. Kaya patuloy po natin pag-aaralan po yung Biblia. Kaya pakiusap, bumalik po tayo bukas. Tandaan po natin, yung Diyos ay buhay at yung Biblia ay totoo. Para tayo magkaroon ng kaalaman sa buhay na walang hanggan, patuloy natin kikilalanin yung Diyos. Tapos na po tayo sa ikalawang session ngayon. Ingat po tayo sa pag-uwi. Sana po bukas po makabalik po tayo. Okay po? Tayo pong lahat tayo muko at manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataon upang higit pa po namin kayo makilala. Nalaman po namin na kayo po yung namamahala ng kasaysayan at pinapakita niyo po sa amin mula sa mga kasaysayang ito na kayo po ay buhay at ang iyong salita ay totoo. Tulungan niyo po kami sa aming pag-uwi. Naway gabayin niyo po kami na makalating po kami ng ligtas sa aming mga bahay upang makapagpahinga. At bukas pahintulutan niyo pa rin po kami na makarating sa lugar na ito ng ligtas at patuloy po namin pag-aralan po ang inyong salita para higit pa po namin kayo makilala para magkaroon po ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Ingatan niyo po yung bawat isa sa amin at maraming salamat po. Lahat po ng ito ay dinadalain po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Ingat po tayo sa pag-uwi. Bukas po, hintayin po namin kayo.